Pagkagat ng dilim, ang ilang kalye sa Metro Manila lalo raw nagliliwanag. Ayos! Hindi dahil sa mga ilaw sa poste, Wala yung kable ng kuryente! kundi dahil sa mga nagliliparang bote na may lamang gasolina. Mistulang may mga munting giyera sa kalsada. Sa videong ito, makikita naman ang pagbagsak ng isang bata sa gitna ng riot. Kahit nakatumba na, pinagpapalo at binugbog pa rin siya ng kabilang grupo. Makaligtas kaya siya sa gulo? Ang nakakabahala, ang madalas sa sangkot, mga minor de edad. Paano mapipigilan ang gang war sa Kamaynilaan? Sa gitna ng kalsada sa Malabon, isang lalaki ang sumasayaw habang hawak ang dalawang tinatawag na Molotov cocktail o mga boteng may lamang gasolina. Maya-maya pa, nagsimula na ang gulo. Ang mga kabataan, kanya-kanyang sugod sa magkabilang grupo. Halos magliyab ang kalsadang ito dahil sa mga nagdiparang mga molotov. Ang mga barangay tanod na rumisponde, muntik pang tamaan ng boteng may gasolina. Ano nga ba ang punot dulo na kaguluhang ito? Ilang araw pa lang ang nakalilipas, naging laman ng mga balita ang riot na naman ng mga kabataan. Papunta kami ngayon sa lugar para alamin ang pinagmulan ng gulo. Matagal na raw na problema sa Barangay Longos dito sa Malabon ang mga gang war na tulad nito. Anong mapapala nila? Parang gang war. Grupo ng sa amin, tsaka grupo ng kabilang barangay. Yun lang, wala lang. Gusto lang nilang pakitang ano sila. Yung grupo nila, mas malakas yung grupo nila. Ang gulo, madalas raw nagsisimula sa hamunan sa group chat, kung saan miyembro ang dalawang naglalaban ng gang. Nagsisimula raw ito sa patotsadahan online hanggang sa magkayayaan ng rumble, face to face. Ang nakakabahala, ang madalas na miyembro ng ganito mga grupo, mga minor de edad. Walang 18 and above, puro pinakamatanda, 17 and below yung mga nandun. Hirap din kayo pag mga ganyang edad. Medyo mahirap din talaga, lalo na pag nahuli sila, dapat talaga pagkahuli, idiretso na ron eh. Kasi pulis pa rin ang magsasabi kung kakasuhan o hindi eh. So pag hindi kinasuhan ng pulis, sa amin babagsak. So counseling lang. Ang ilang kabataang sangkot sa gulo, paulit-ulit na lang daw na nahuhuli ng barangay. Ay may mga batang hindi na umuubra yung counseling. Nakausap namin ang magulang ng isa sa mga batang nasa video na si Sally, hindi niya tunay na pangalan. May nagpasa po sa akin na hipag ko. Narinig daw po yung pangalan dun sa online, riot kung tawagin, sa Teachers Village. Nandun po talaga siya. Nakita mo? Opo, sa video. Nung pagkagising niya, pinagalitan ko siya, sumasagot siya sa akin, hindi. Ano to? So para sa akin din po ako, galit din ako kahit nanay ako. Di lang po ako makapag-comment, syempre anak ko yun. Kaya kahit mahirap daw sa kanya, ay mas gugustuhin na ni Sally na ma-turn over ang anak sa mga shelter para magbago. Gusto ko nga po yung maliwanagan yung pag-iisip niya kasi alam ko doon makakapag-aral po siya. Gusto ko po talaga yung pag lumabas siya, yung kaisipan niya. Masasabi niya sa sarili niya na nagkamali ako, babaguhin ko. Ano? Takbo! Takbo! Nalaman namin na hindi ito ang unang pagkakataon na nakuna ng video ang rumble sa Malabon. Takbo! Sa cellphone video nakuha ng isang concerned citizen noong May 2021. Makikita ang gang war, sangkot din ang mga kabataan. Ano? Takbo! Takbo! May dala rin sila mga mahahabang kahoy at Molotov cocktail. Ayun. Wala yung kable ng kuryente! Oy!
Ang hinagis ng molotov ng isa sa mga lalaki sa video, sumabit pa sa linya ng kuryente. Wala yung kable ng kuryente! Oh! At muntik na pagsimula ng sunog. So pag alis ni police, that's the time na. Doon na sila mag-create ng trouble. Wala na si police. Oh! And then, makaka-receive na lang kami ng call, sir, may nagra-riot. Pagdating na naman namin, kahit abutan namin, pulasan na, sir. Ganyan-ganyan takbuhan na. Pagpasok ng eskinita, hindi mo na makita, sir. Paalala ng mga pulis, kung minor de edad ang nagkasala, maaring magulang nito ang makasuhan. Pwede silang kasuhan na under 7610 natin, child abuse law. Being parents, na neglect ka ng iyong anak, pwede kang mapanagot ng batas. Sa isa pang video nakuha naman sa kabaan ng Road 10 sa Tondo, Maynila, habang binabaybay ng isang motorista ang kalsada, ay bigla na lang may tumawid na mga kabataan. May riot na pala sa lugar. Sa ganitong mga gulo, laging nasasangkot ang 15 anyos sa si Boy. Hindi niya tunay na pangalan. Paano ka napasok? Dahil yun po sa gulo. Kung gusto mo gumanti ng kalaban, kailangan may kakampi ka para may katulong. Minsan na raw siyang nasaksak ng ice pick sa isa sa mga riot. Saan ka nasaksak? Dito po, Dabaon po yan. Nakahiga po ako, buti nakita ko ng kasama ko, pinalo agad ng kasama ko ng bote sa ulo. Ang tatay ni Boy na si Alvin, hirap na rin daw na madisiplina ang anak. Hindi kasi sa amin masyado lumaki yan eh. Yung bata na yan, ilang taon na wala. Yung bumalik sa amin, matigas na ulo eh. Nagsasabihan namin yan, hindi naman nakikinig eh. Pumapasok na po ako. Kasi mula 2019, doon ako tumuloy-tuloy na eh. Ilang taon akong absent eh. Ano bang pangarap mo? Siman po. Para, matulungan ko po yung pamilya ko. Kahit papaano, makabigay ako ng mga pera, panggamit namin. Kung si Boy nakaligtas sa saksak, ang 14 na taong gulang na si JV, hindi niya tunay na pangalan. Binaril sa gitna ng rambulan ng dalawang grupo sa Tondo. Hindi para kontento ang mga sospek. Pinagpapalupa at binugbog ang nakahandusay na si JV. Dinala pa sa ospital pero tuluyang binawian ng buhay si JV. Ano? Takbo! Takbo! Wala pang bagong datos ang PNP pero noong 2018, umabot sa 11,229 ang children in conflict with the law, kabilang na ang mga sangkot sa gang war. Dinadala ang mga kabataang ito sa Bahay Pag-asa o shelter ng DSWD para sa rehabilitation. Sa buong bansa, nasa 250 lang ang shelter para sa mga kabataan. Kaya ang ilan, balik lang sa pamilya, tuloy lang sa paggawa ng gulo, lalo na kung hindi nagagabayan ng magulang. Family is very important, pero outside the family, kasi may time talaga sa development ng isang bata na kailangan niya niyang pumasok sa school at mas marami ang oras na kailangan niya magstay sa school versus ang stay niya sa tahanan. So, kailangan also i-empower din natin ang school. Gabayan din ang ating mga anak habang nasa kanila. No? The community itself. Baka sa community, merong mga programs para sa mga kabataan sa paraan na mas healthy at hindi yung nakakapanakit ng ibang individuals. Obligasyon ng mga magulang na palakihin ang mga bata sa isang ligtas at mapayapang komunidad. Ayos! At sa mga panahong naliligaw sila ng landas, responsibilidad din ng mga magulang at ng gobyerno na sila'y gabayan at tiyaking hindi mapariwara. Paglubog ng araw, ibang mundo ang nabubuhay sa iba't ibang lugar. Wow! Ang sarap naman nito. Gusto na. Yes! Isang mundong nakakatakam at nakakaengganyo sa sikmura. Dahil abot kaya, dito ngayon dumarayo ang mga nagtrabaho ng buong araw. Sa taas ng presyo ng mga bilihin at iba pang gastusin, paano pinagkakasya ang kita ng mga maliliit na negosyo pati na rin ang mga apektadong manggagawa?
Sa Tondo, Maynila, sa hapon nagsisimula ang hanap buhay ng isang komunidad dito. Alas 5 na ng hapon, unti-unti nang napupuno dito sa Ugbo. Kahit na mahal ang presyo ng bilihin at marami pang ibang mga bagay, dito makakakain ka ng masarap sa murang presyo. So, marami rito nagpupunta, mga galing sa trabaho, mga manggagawa, na gusto namang mag-unwind pagkatapos ng trabaho. 1990s nang magsimulang magsulputa ng iba't ibang kainan dito. Mula sa inihaw, sizzling plates, iba't ibang comfort food, hanggang sa samut-saring inumin at panghimagas, lahat yan matatagpuan dito sa gitna ng Tondo. Kung titignan mo itong Ugbo, parang ang maaalala mo ay ibang bansa. Para kang nasa Bangkok, para kang nasa Hong Kong, isang kalsada na dikit-dikit ang mga street food, tapos marami kang pagpipilian. Wow! Ang sarap naman nito. Gutom ako. Yes! Isa sa pinakasikat dito ang lechon kawali ni Mang Rado. Dito sa Ugbo, may hindi ka madadaanan, hindi mo mapapansin dahil nasa looban. Pero itong kainan na ito, ang pinakadinudumog. Taong 1994 nang simulan ni Mang Rado at ng kanyang kapatid ang kanilang kainan. Mula noon, binabalik-balikan na ng mga tao ang malutong at malinamnam nilang lechon kawali. Sa gilid ng iskinitang ito, piniprito yung lechon kawali ni Mang Rado. Hindi bababa sa 30 minutes ang pagpiprito ng lechon kawali. So mula dito, pagka ready na, ilang hakbang lang yung mismong kainan ni Mang Rado. So, ito na yung mga naka-display ng mga lechon kawali. Tapos dito ka na mag-order, dito na rin tatatsarin, dito mo na rin kukunin yung very popular na lechon kawali ni Mang Rado. Wow. So, ano yung secret ingredient dyan? Bakit masarap? Ang sabi nga ng biyenan ko po, With love. Without love. Without love, hindi siya masarap. Gusto kong tikman. Hindi naman tayo pwedeng umalis dito sa Ugbo na hindi natitikman na lechon kawali ni Mang Rado. Isang order, 100 pesos to. pero po pag may rice, plus 15 pesos. So ito na ang aking lechon kawali na may special sauce ng Mang Rado dito sa Ugbo. So, bago humaba yung pila dito sa Mang Rado, unahan na natin sila. Titikman na natin. First time kong kakain, nailig ako sa lechon kawali. Pero alam mo kasi, ang napansin ko dito sa lechon kawali ni Mang Rado, talagang very crispy siya, pero juicy at the same time. Malasang malasa. Kaya siya binabalik-balikan. Perfect. Ang katabi kong kumain na si Patoy, isang delivery rider. Halos araw-araw daw kumakain dito. Lagi ho kayong nandito sa Ugbo. Bakit? Ito na po yung nakalakihan namin kinakain. Bukod na masarap, yung kinakain po namin is fresh, hindi frozen. Alaki pa sasabihin ng masarap. At para sa tulad niyang rider na direktang naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng langis, malaking bagay ang natitipid niya rito sa pagkain. Kwento ni Mang Rado, nasa pagluluto ang sikreto ng kanilang lechon kawali. Kasi pag niluto ko yun, pag bumakali. May secret ingredient po ba yan? Wala naman. Asin lang. Dinarayo rin dito ang kanilang tumbong soup na gawa naman sa bituka ng baboy na bibili ito sa halagang 110 pesos. Pagsapit ng gabi, dagsa na ang mga tao. Pero sa kabila ng lakas ng kanyang negosyo, dumaraing na rin si Mang Rado sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, lalo na ng mga produktong petrolyo. Magbabago po ba kayo ng presyo? Hindi naman.
Mahal ko yung mga suki ko eh. Bidlog nga, sabi niya eh. Hindi yung puro income yun intindi mo. Intindihin mo yung suki mo. Ramdam nyo na yung pagmamahal ng mga bilihin. Kasi pati kuryente, Oo, pati diesel, pati Lahat. LPG. Lahat. Kaya pag may kumakain, wait ko konti. Saan ko kukunin yung pinambili ko ng LPG? Siyempre, magbabawas ako ng pakonti-konti. Hindi naman pwede magtinda ka lang na magtinda na wala kang income. Saan ko kukunin yung pasweldo? Bukod sa mga dati nang nagtitinda ng pagkain dito sa Ugbo, may mga nagsulputan na rin ng bago at nauusong pagkain. Sa pag-iikot ko sa Ugbo, nakita kong kanya-kanyang diskarte ang mga nagtitinda. Ito, ang masarap. Oh my gosh. Hi, madam! Ang laki. Magkano itong bacon Hungarian yakitori? 110, madam. Nagmamahal na ngayon ang karne. Opo. Kumusta? Ganun pa rin po. Bakit hindi nyo tinataasan kahit nagmamahal na? Ayun na po ang alam nilang price kasi, mami. Pag tinaasan mo, ano mangyayari? Wala pong bibili. Kasi sa 85 po, medyo namamahala na rin sila. Ang laki nito for 85 Kasi po, pagka maliit din, wala rin naman din po bibili. Ang mahalaga para sa kanila, mapasaya ang mga nagfo-food trip dito. Nakakatanggal rin daw ng pagod ang mainit na sabaw ng ramen on wheels na ito dito sa Bulacan. Kaya naman dagsa rin dito ang mga tao pagsapit ng gabi. Dalawang chassis overload. Ang paborito ng mga suki ni Kenneth, ang kanilang chashu overload ramen. Pagkalagay ng chashu o pork sa ibabaw ng ramen, tinutorch ito at binubugahan ito ng apoy para lumutong at mas lumabas ang lasa nito. So, yung first night ko, sold out ako ng 15 bowls for 1 hour lang or 1.5 hour. Tapos the following day, nagtaya ako ng 20 bowls hanggang sa naubos ulit. Tapos hanggang sa yung mga customers nakakatawa, babalik-balik na sila. At dahil on wheels ang negosyong ito, ramdam na ramdam rin daw ni Kenneth ang epekto ng pagtaas ng gasolina. Sa sobrang taas ng gasolina, LPG, tapos gasolina namin sa pag-travel ko, palipat-lipat ng pwesto. Hindi rin ako makapagtaas ng presyo ng ramen kasi baka hindi na bilan. Kaya okay lang sa akin kahit bumaba yung profit, basta ma-serve ko pa din yung same quality, same serving ng ramen namin. Alas 11 na ng gabi dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Mahaba pa rin ang pila sa paresan na ito. Ang binabalik-balikan at specialty raw nito ang kanilang Bagnet Pares. Karamihan sa kanilang customers, mga driver at rider na galing sa pasada, tulad ng jeepney driver na si Mang Victor. Mula anong oras hanggang ano? Alas 7 hanggang alas 4 na madaling araw. Ay wala na ibang makakainan kundi Paris na lang talaga ang mapupuntahan namin eh. So ganitong oras, tipid. Sa halagang 45 pesos na pares at kanin, pasok daw ito sa budget niya, lalo na ngayong bumababa ang nauuwi niyang kita sa pamamasada. Ngayon mga pandemic ito, yung mga gera nangyayari sa Ukraine at Russia, yan. Malaking epekto eh, gawa ng gasolina, krudo. Pinaaral pa ako eh, kaya tipid muna. Yung maiuwi namin, mapapapunta na sa krudo pa. Dati nakakauwi ako 1,000, ngayon 300, 400 ma'am. Ang delivery rider naman na si Jomer Rodero, dito raw piniling kumain kada gabi para makatipid sa gastusin. Mahalaga sa akin kasi para din na kami nagluluto sa bahay kasi sobrang taas ng bilihin ngayon. Pagka umuwi po ako, kumakain po ako dito. Pasakit daw talaga sa kanila ngayon ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Napakasakit sa bulsa pagka araw-araw mong titignan doon sa mga gasoline station. Parang araw-araw yung taas. Ayon sa isang eksperto, kabilang ang mga kainan at informal sector sa pinakaapektado ng paglobo ng presyo ng krudo at gasolina. Lahat apektado kasi ang petrolyo ay
course, key ingredient dyan sa transportation. At lahat halos ng bagay gumagamit ng petrolyo, indirect or indirectly. No? Ang production gumagamit ng kuryente, ang consumption gumagamit ng kuryente. So, apektado tayong lahat niyan. Kaya malaki talagang usapin yung malaking pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Sa datos ng DTI, 99.51% ng mga negosyo sa bansa kabilang sa micro, small and medium enterprises o MSMEs tulad ng negosyo ni Mang Rado, Kenneth at Jovi. Pumapangalawa ang food and accommodation industry. Kaya naman napakahalaga ng papel nila sa ekonomiya. Para naman sa mga driver at rider na apektado nito, naglabas na ng 3 billion pesos ang gobyerno para mabigyan sila ng 6,500 pesos na fuel subsidy. Target na mabigyan nito ang mga jeepney driver, taxi driver, delivery rider, bus driver at maging tricycle drivers. Wala mang araw nang ikutin namin ang iba't ibang kainan na gising sa gabi. Iisa ang naging maliwanag. Dumaing man ang lahat sa presyo ng mga bilihin. Sinisiguro ng mga tulad ni Mang Rado at Kenneth na mabubusog at magiging masaya pa rin ang kanilang mga suki bago magpahinga matapos ang isang buong araw na paghahanap buhay. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.